So oras natin 4:59 na ng hapon. And ilang oras na lang mag-uumpisa na kaming lumarga mamaya ni Dennis. So ngayong araw na to yung the epic ride natin, yung penitensya ride na tinatawag namin tuwing Holy Week. Nataon naman na itong ride na to dapat last year pa nagawa. So ngayong araw na to is gagawin namin yung one shot Baguio. And ito yung bike setup pala natin ngayon. Medyo light lang tayo, hindi na tayo ganong nagdala ng maraming gamit. So dito is may saddle bag saka yung may top tube bag tayo. So hindi na tayo gumamit ng carrier gaya nung ginawa natin last time nung first time na nag-Baguio ride tayo. 2 days yun, pero ngayon one shot lang tayo. So pagdating natin ng Baguio mamaya or bukas is sasakay na kami ng bus papauwi. So ang biyahe pala namin ngayon, kaya mukhang kagigising ko lang, is 9 PM ng gabi. Yun yung ating ride out. So napili namin gumayak ng gabi para kinabukasan ng Sabado na andun na kami. And kung sakali may time pa kaming mamasyal na lang kami. Yun lang, ang kalaban lang namin kasi pag gabi naman is mahaba yung ating dilim. So nasa almost, sabihin na lang natin mga 8 to 9 hours tayong sa dilim. Yung kambing namin. Ayun, so medyo matagal-tagal na oras din yung ating dilim mamaya. So kailangan namin talaga magdala ng yun lang, power bank and talagang mga ilaw para makita kami sa daan. And syempre hindi ko lang sigurado kung may magta-travel pa na bus mamaya. Kaya kasi ang sabi kasi nung last time dapat sana Huwebes kami aalis, kaso wala daw magta-travel na bus papauwi ng Ilocos na pagdating ng Friday, ngayong Friday, Biyernes Santo. Kaya hindi din kami makakabiyahe kung sakali. Kaya napili na lang namin na ilipat sa Friday para pagdating ng Sabado meron kami masasakyan pauwi. So yun yung mga update natin ngayon, and maya maya gagayak na tayo. Naka-prepare na rin tayo ng mga bags natin and yung mga gamit na gagamitin. So mag-double check na lang para wala tayong maiwan, kasi mahirap naman pag may maiwan tayo. So yun yung plano para sa araw na to. Hopefully mag-success tayo sa ating adventure ngayong araw na to. So yun, so mamaya kita-kits na ulit tayo. Ilaws yun. So time check 8 ng gabi. Medyo napaaga yung aming alis, siguro 8:20 na ng gabi. Ayan, so dito sa bahay lalarga na kami. So one shot Baguio, see you in a bit. So diretso na kami ng Capitol para sa official start. Hindi pa ako nag-on ng aking speedometer, pati si Dennis daw. So yan, punta muna kami ng Capitol para sa official start, and then mamaya tayo mag-start. Dito na kami ngayon sa may harap ng Ilocos Norte Capitol. Dito yung ating official start. Dito tayo mag-start ng ating cyclocomputer. And then ayun, one shot Baguio tayo. Kasama ko si Dennis na andun. And oras natin 8:30 na ng gabi. And yun, so mamaya kita-kits tayo sa Baguio. Medyo mahabang dilim yung mangyayari ngayong araw na to, or ngayong gabi na to, dito sa vlog natin. Medyo mahaba-haba yung ating dilim. Almost nasa 8 to 9 hours depende sa takbo. And hoping makarating tayo ng Bawang La Union ng mga alas 7 ng umaga. So eto na, gaya ng sabi ni Master Dennis, hindi na to drawing. Botac City. Port Town, Surmao.
last town ng Ilocos Norte, Badoc na tayo mga tol. Oras natin nasa 10 PM. And nakakaano na tayo, 34 kilometers. Okay, so hindi ko alam kung mabuti yun o ano, pero ayun, Badoc na tayo. Malapit na tayo sa Ilocos Norte Arc. Yes, Badoc. Ito na, oras natin ngayon 10:02. Nandito na tayo. Oh yeah. So town proper ng Sinait, 7-Eleven. Sana magpapahinga, kaso medyo okay pa naman kami. Kasi nakakain muna ako kanina bago lumarga. Kaya eto, sabi ko kay Dennis, kung medyo hindi pa siya gutom, diretso na lang kami. Eh hindi pa naman daw. Kaya eto, diretso na tayo. So Sinait Church. Sinait pa lang tayo. 10:15 ng gabi. Nakaka 53 kilometers na tayo. Yan isa sa likod. So dito na yung unang stop namin. Sa kami 7-Eleven. Wee break. Medyo nag-jingle ako. And kain siguro ng konti. Yung 7-Eleven nasa una na. Break lang kami ng konti. So 7-Eleven Cabugao. First stop namin, nakaka 55 na siguro kami, 53 ganun. Si Dennis medyo nagmerienda na. At syempre dahil gabi, kahit natulog kami kanina ng hapon, medyo parang dahil siguro sa body clock, medyo inaantok-antok na ng konti, pero kaya pa naman labanan. Yun lang talaga, hindi kami sanay na nagra-ride ng gabi. Yun talaga yung hindi namin sanay kasi yun nga, pag gabi naantok kami. Pero so far so good pa naman. So, nakaka 2 hours na ride na tayo. And as of now, nakaka 55 kilometers na nga, or 53. And yun lang, medyo antok lang yung nararamdaman natin. Pero hopefully mamaya mawala pag inom natin siguro ng kape. So yun, almost 5 minutes na rin, palis na rin kami. So maya kita-kits na lang ulit tayo. Single na kami at medyo inaantok na rin. Time check 11 PM. Santo Domingo. Medyo tahimik na ang lugar. Okay, so Vigan City or Bantay. Ito kasi yung kalsada ng Bantay. Oras natin 11:30 ng gabi. Nandito tayo sa Bantay, Ilocos Sur. And sasaglit lang kami sa may 7-Eleven para magkape. Medyo inaantok-antok na ako. Kaya kakape lang muna saglit. So far so good. Bukod sa antok, wala pa namang masyadong masamang nararamdaman bukod sa antok. Yung likod ko medyo na dahil siguro sa bigat ng bag. Hindi naman ito ganong mabigat, pero kahit na may shoulder injury kasi ako. Kaya yun, medyo nararamdaman ko na rin kahit pa paano, pero konti pa lang naman. So nandito na kami sa 7-Eleven. Dito na kami mag-short break ulit, kahit 15 minutes. So oras natin 11:40 na ng gabi.
Balak sana namin hanggang Narvacan or kung saan aabutin yung 100, kaso yun lang, medyo naantok-antok na rin ako. Wala, yung body clock ko talaga, talagang sinasabi ng katawan ko na parang inaantok na rin or gusto nang matulog. Pero usually pag nasa bahay ako, natulog ako ng hapon kahit hanggang alauna, alas 2 medyo gising ako. Pero sa pagkakataon natin, iba din kasi nagbibisikleta kami, pumapadla kami, saka napapagod din, kaya ayun. So dito, break na kami. Okay, so tapos na yung break namin sa may 7-Eleven Bantaya. Ito, area na naman kami. So hindi ko pa alam kung kailan kami hinto ako kumain. Si Dennis medyo nag-jingle daw, kaya naghanap kami pwede niyang pag-jinglean. Ang next namin na medyo parang delikadong kalsada dito sa may Santana, ahon yon, saka medyo masikip yung daan. Doon kadalasan nagkakaroon nga ng aksidente. Last time meron na naman truck na humangbalang sa kalsada dahil bumaliktad nga yung truck, and hindi makadaan yung mga sasakyan, kaya nahirapan sila. So yun, medyo masikip yung kalsada na yun, and ahon pa, kaya wala pang shoulder, kaya medyo mag-iingat tayo doon banda mamaya. So ngayon ongoing na tayo papuntang Banawang Bridge. Okay, so Banawang Bridge, medyo nalulubat na yung ilaw ko. Banawang Bridge, ito ahon to. Okay, so time check 1:50 ng umaga. Meron kami nakitang poste dito ng ilaw na maliwanag. Saka may table kanina doon, dinala na namin dito. So yan, dito na kami kakain. Medyo nagugutom na. Yan yung kanin, nagwaong kami. And pagkatapos nun, para dire-diretso na kami. So nasa Santiago na kanina tayo. Medyo doon ko nararamdaman na medyo nagugutom na. So gusto sana namin iabot hanggang Candon, kaso ayun, medyo talagang baka magbonk kami pag hindi pa kami kumain, kaya ito, kain muna kami. Okay, so tapos na kami kumain. Ito, larga na kami. So next town na target namin is yung Candon na. Si Dennis medyo may nararamdaman ng konti, pero yun lang, laban lang talaga. Kasi gusto na namin to. And yun, siguro maya maya magkakape na lang daw uli siya para daw mahimasmasan ng konti. Okay, so Candon na kami, 140 kilometers. Woo! Grabe. Ang Candon Church dito sa may bandang kaliwa. Ayan, ito. Pa-exit na kami. Konti na lang, mararating na rin natin yung Tagodin hanggang sa arko ng Ilocos Sur sa La Union. Yan, dito tayo sa may Pakwanan. Medyo papalapit na tayo ng Tagodin. Nag-cross na tayo ng Santa Lucia saka Santa Cruz, bayan dito sa Ilocos Sur. Next town Tagodin, and then yung arko na. Okay, so nasa harapan na namin yung arko ng border ng Ilocos Sur, La Union. Sa wakas, darating din natin. Okay, picture lang. So yung arko ng Ilocos Sur, La Union boundary. May mga nagbago na. Dati merong nakatayo dito pero ngayon wala na. Di ko lang din alam tong part na to. Dati parang wala yan Okay, so picture lang. Nakakaano na tayo, 170. 174 kilometers. Pahinga. Picture. Okay, so larga na. Medyo naghahabol na tayo ng oras para maaga tayo makaakyat ng Baguio sa may bandang Nagilian Road.
Arco ng La Union. Bangar La Union. Balawan. Hindi alam kung tama yung pronunciation ko. Balawan. Ito yung church nila. Yan, so sumikat na rin or basket na rin ang araw sa bukas. So mag-aalasing or alasing ko na nga. 5:10 yata ng umaga. So bukas makakakita na rin tayo ng liwanag. Wala na ang ilaw si Dennis harap sa kalikod. So back na. So, sa akin na yung natitira. Good morning mga tol! May liwanag na! Hindi na to drawing, sir! Tuloy na, tuloy na! Pure Gold, Bacnotan. Nasa town na kami na Bacnotan ni Loksur. Ay, Loksur. Bacnotan La Union. Alas pag na. Nasa Bacnotan na tayo. Nasa Dennis. Bale 2 towns na lang bago tayo dumating doon sa gateway papuntang Baguio City. Next is yung San Fernando, La Union, and then maya maya Bawang, La Union. 2 towns na lang. Nandun na tayo. Malapit na. Pero syempre mag-uumpisa pa lang yung tunay na laban mamaya. So nagkaberya ako. Naputulan ako ng spokes ulit. Sinave ko na lang muna. Di bali, akit naman na tayo. Pwede pa namang i-bike to. Nasa town na kami ng San Fernando, La Union. At yun nga, naputulan ako ng spokes. Pero naisip ko na lang ipagawa dito. Sabi may bike shop daw dito kaso maaga pa. 7 pa lang. Kung maghintay kami baka lalo kami matagalan. And mamaya ahon na rin kami. Sumabagal lang din yung takbuhan namin. Kaya sa lawag ko na lang papagawa yung bike ko. Spin na lang hanggang mamaya bago mahon na tayo. So hopefully hindi na lalong grumabe yung tama ng gulong. Napepedalan pa naman. So Bawang Town proper na kami. Sakto 7 na dito na kami. 7 AM na. And yung target time namin na meet namin kahit pa paano. So mula dito maghanap muna kami makakainan. Medyo nagugutom na uli ako. Tapos mamaya umpisa na natin mag pedal hanggang sa makarating tayo ng Nagilian. So ito na yung gateway papuntang Baguio. So yung kalsada na yan. Yan yung tataakin namin. Ayon kay Google Maps saka sa signage, last 48 kilometers mula dito sa papasok papuntang Baguio City. And yun lang, hindi kami pamilyar sa lugar na to. First time kami dadaan dito. So yung unang Baguio ride namin na Kinon Road na Marcos Highway kami. Bali ang hindi pa namin nadadaan is yung sa Kinon Road yan. Itong Nagilian Road. So first time namin na
dadaan dito at wala kaming ka-idea kung paano yung mga kalsada dito, yung mga ahon. Wala kaming idea, kaya yun, medyo ni-nervous din kami. Bungad pa lang, ahon na. Nako, masamang pangitain to. Arko ng Nagilian. So ito na yung Burgos, La Union. Sabi nila dito daw yung may pinakamahirap na part na ahon. So mamaya malalaman natin. And nakaka 243 kilometers na kami. And asap na, pagod na kami. Inaantok pa, grabe. So mamaya titingnan natin kung gaano kahirap yung ahon dito. Pero sana naman maging mabait sa atin kahit paano. So kakatapos lang namin mag-picture ka na sa mail Arco and pan-inspection sa gulong ko. Dalawa ng spokes yung napuputol. Grabe. Sobrang pahirap to. Putol na spokes, dalawa. Tapos aahon pa tayo. Iko. Grabe, tukod ako. Ang hirap. Oh, dire-diretso ko rin yung ahon. So more or less nasa 30 kilometers to na dire-diretso. 35 kilometers, mga ganun. Kasi 280 yung hanggang sa Baguio eh. Nakaka 245 pa lang tayo. Ibig sabihin meron pang 40, ay nasa 35 pa para maging 280. Ganyan na ulit. Baguio 21 km. 17 km naman yung tuba. Oh my, grabe. Mga kalsada dito na lagpas ng Burgos, medyo banayad lang yung mga ahon. Kaya pa naman pidaran. Marco kaya ito. Walang pangalan. So, welcome to Sablan. Sabi dun sa signage. So nasa Sablan na tayo. So, tirok yung ahon. Si Dennis na iwan sa likod eh. Ang maganda dito sa kalsada nila, puro asfalto na hanggang sa taas. Napakadaling padyakan. And ito, malilim kahit papano. So medyo kahit na alas 8 na, ay alas 9 na, medyo malamig pa rin sa pakiramdam. So lalagpas lang ng Sablan town proper, dun banda. So yung Sablan pala ano na, Benguet. Bali wala na tayo sa La Union. Bali yun yung unang town ata ng Benguet, na kung galing ka ng
La Union, papakyat ng Magellan Road. As of now, nakaka 255 pa lang kami. Kasi meron pa din 5 kilometers. Kaya pahinga lang muna. Grabe. Nakakahapo na yung ahon. Tapos samahan mo pa nung aming ride na 230 kilometers na hanggang sa mula Lawag hanggang sa may Bawang. Kaya ito, grabe, sobrang pagod na kami. Okay, siko. Oh, grabe. Mainit na. Ito problema pag walang lilim. Napakainit. So mabuti na lang may nadaan na kami nagbebenta ng mga pasalubong. Parang pareho lang din dun sa Good Shepherd. Kaya mabuti na lang nakabili na kami ngayon. Gagawin namin pagdating namin ng Baguio is rerekta na kami ng terminal papauwi. So hindi na kami gaano mapapagod mamaya na pupunta pa ng Good Shepherd and then babalik ulit or pupunta ulit ng terminal. So ngayon napadali pa yung namin, yung aming lakad. Pero yun lang, medyo trasado na tayo sa oras, 11:13 na ata. So medyo marami tayong hinto gawa ng nakakahapo yung dire-diretsong ahon. Kahit sabihin natin nasa 5 to 8%, yung iba pumapatak ng 18, 17, ganyan. Kaya napakahirap. Grabe, habang tumataas, paganda na paganda yung view. Ayun na, welcome to Baguio. Wait natin si Dennis dito. Okay, so approximately 9 kilometers nasa Baguio na tayo. Ito yung daan papuntang La Trinidad, Benguet, Mount Costa. Dito pa ata yung sa Tinok. Eto. Then Baguio City. 9 kilometers na lang. Oh yes. Konti na lang. Nagbe-base kami sa mga markers. Ang nakalagay naman is 9 kilometers na lang. Pero sa tingin ko yung bungad lang naman yan. Pero yung kabuuan ng Baguio siguro medyo malayo-layo pa. So, dito pa lang kitang-kita ng mga kabahayan ng Baguio. And ito, vicinity na rin yata ito ng Baguio kasi Baguio Road na daw to. Grabe, ang hirap ng one shot Baguio. Almost 280 kilometers, 230 ng Patag, and then mix naman 50 kilometers ahon lusong, and puro ahon pagdating sa may bungad ng Magellan Road. Pero grabe, worth it yung pagod. So konti pahinga lang ulit. Yung usual dito sa Baguio, ayun, puro ahon. Karamihan ng lugar dito, kung sakaling mamamasyal ka, karamihan ng kalsado puro ahon. Kaya nakakapagod. Ayan, grabe, bilib din ako kay Benny. Kahit na nagka-putol-putol yung kanyang spokes, ayan, naiakyat pa rin natin kahit paano. Naka-survive tayo sa ating ride. Kanina isip ko parang hindi ko na yung may aabot nasa San Juan ata o San Juan or San Fernando nung naputol yung unang spokes. And dahil matigas yung tension dito sa may right side, nahihila yung ibang spokes dito sa left, kaya yun, naputol uli yung isa. Kaya yun, so ihahabol na lang natin, i-kondisyon na lang uli natin si Benny pagdating natin ng Lawag. Narga na.
dati nung unang umakyat tayo dito, doon tayo sa kabilang side. Yan, yung side na yan. Then tayo dati galing nung unang umakyat tayo. Then yung Marcos Highway na tinatawag. Ito naman yung San Aguilian Road dito sa may kabila. So isa na lang hindi pa natin nadadaanan or hindi pa natin natitake paakyat ng Baguio, which is yung Quezon Road. So hopefully pag pwede nang dumaan na bisikleta sa Quezon Road, babalik tayo dito sa Baguio via Quezon Road naman. Promise yan. Okay, so lahat ng bike okay na? Nakapack na. Ito yung kay Dennis. Ayan, nandito na rin kami sa bus terminal ng Florida. Ayan, nakita namin dito sa may sa may Google Map. And ang alis namin is alas 3. So 2:24 na. Ayan, nakapag-picture tayo dun sa Summer Capital Art kanina. And pagkatapos nun, dumiretso na kami papunta dito. Kasi medyo talagang laspag na kami ba na yung itsura namin kanina. So yun, success yung ating one shot Baguio, yung ating epic ride. And syempre yung ating Penitensya ride na 2024. So yun, siguro mamaya pag nakasakay na kami, kwentuhan na lang ulit tayo. Kasi sasakay pa namin sa Estribo yung mga bisikleta.